Good morning, Karabit Pinoy. Ngayon, pag-aaralan natin ang stair, kung paano gumawa ng stair. Yung basic stair lang. No? Unang-una, kailangan meron kang dalawang level. So, standard yan sa stairs. Meron tayong ground floor or meron kang first floor, ganun. Tapos, check mo rin sa elevations, ano? To. So, meron pa akong nagawang wall dito. Delete muna natin to. So, doon sa ground floor, una, gumawa muna tayo ng floor, no? Gumawa tayo ng floor kung saan ilalagay ang stairs. Okay? Tapos, sa first floor, gayahin na rin natin to si underlay. Yan, si underlay, no? Nakikita natin si ground floor. So, dito tayo sa floor. Gawa tayo. Yun, meron na. So, simulan na natin yung stair. So, click natin yung stair. So, si stair, meron tayong run, landing, at tsaka support. Meron din tayong type ng mga stairs. So, kahit hindi na natin ito piliin, gawa na lang tayo ng sarili nating type. Tapos, yun, click tayo dito. Siguraduhin ninyo, yung base level ninyo is nasa ground floor. And then, top level, dapat nasa first floor. Hindi, mali. Dapat nasa ground floor tayo, sorry. X natin to. Nasa ground floor tayo. Click natin. So, yun. Check natin yung base level, ground floor, top level, FFL, which is the first floor. So, sa mga type ng stairs, meron siyang formula or maximum height ng riser. Kunwari ito, kung ginamit natin to, so, pwede siyang, itong type ng stairs na to, pwede siyang more than 180 yung riser. No, tapos bibigyan ka niya ng 22 na number of riser. Kung pinili mo rin si monolithic, so bibigyan ka niya ng 23. So ibig sabihin, itong stairs na to ay hindi siya pwedeng lumagpas ng 180 na height riser. So ito naman, si precast, yun, ganun din. So pag check natin yan dito, meron yan siyang formula na ginawa. So, saka na natin ito pag-aralan kung paano ayusin to, no? Yan, no? Minimum at saka maximum riser. Meron siyang sinet up. So, dito tayo. Balikan natin yung paggawa ng stairs. So, sa base level, click tayo. Once click mo na yan, ang unang click mo lang, so, bibigyan ka na ni Revit na ilang number ng riser. I mean, ilang riser na yung nagamit mo sa paghila mo dito, no? Yan. So, pwede ka rin mamili kung saan sides ka or gusto mong sa gitna ba ng stairs magsimula yung peak point mo. So, dito pwede ka mamili, no? Ng mga peak point. So, lagay natin, kunwari, meron ditong wall dito, banda. So, kailangan natin mag-start sa left. Sample lang to. So, yan. Click tayo. So, 9 riser. Gawin natin 11. Or 10. 23, pwedeng 11. Tapos, naman tayo sa right. Yun. So, nakompleto na, no? Yan. So, bibigyan ka kagad ng landing na automatic yan para magkarugtong magdudugtong yung dalawang stairs. So, ngayon, tignan natin yung 3D. Kung anong itsura nito. So, ayun. Di ba? Yan. So, sa pag-check ng stairs, kailangan gumawa kayo ng section kasi minsan
Si stairs, hindi umaabot doon sa yung last steps niya. Hindi umaabot o hindi pumapantay doon sa finish floor o slab. Ano? Yan. Minsan kasi itong last na step ninyo, minsan dito lang yan, hindi siya umaabot dito. So sa pag-edit ng ganon, double click mo lang, papakita ko sa inyo. Double click mo lang ito. Tapos itong drag or itong arrow, pag click mo yan, pag click mo yan, ano, makikita mo yung adjustment nung height nung landing. Yan, yan, makikita nyo yung arrow na yan. Minsan kasi kailangan nyo ng yung certain height yung landing ninyo. Sorry, yung medyo nangapatay sa pag-English. So ayan, so sa pag-adjust naman ng pinaka last na steps ng stairs is itong bilog na to. Pag dinag nyo pababa, ayun, yan. Minsan kasi pag gumawa kayo ng stairs, itong last step nakaganito, hindi siya umaabot dito sa finish ng first floor. So ganun lang yung pag-adjust. Double click niyo si stairs and then may lalabas na option na ganito. So itong bilog lang ang hilain nyo. Yung papantay na yan siya. Tapos medyo malayo to. Hilain natin konti, Yan. Huwag natin hilain yan. Tama. Mataas. Na-click natin yung yun. Hilain natin yung arrow. Yun. So ito naman, magmo-move yan. Once sinila mo. Tapos si landing naman, mag-a-adjust. So siguraduhin niyo sa section ang stairs niyo kung tumama ba talaga. So ganun lang, paggawa ng stairs. Simple lang. So punta tayo sa 3D. So ang gawin natin is kung sa atin magkaroon ng butas dito, maraming way. Pwede kayong gumamit ng shaft or edit lang natin to. Yan, punta tayo sa first floor. Gumamit lang tayo ng pick lines. Pwede nating mag-pick dito sa border ng stairs. Yan. And then gumamit tayo ng trim or yan, itong trim na to, TR. Tugtungin lang natin itong line. Kasi si Revit, pag gumawa ka ng mga butas sa floor, kailangan naka-close yung mga lines na yun. Hindi siya pwedeng may awang. Hindi kanya bibigyan ng ang tamang butas. Hindi siya papayag. Click mo lang yan. So, ngayon, tignan natin sa 3D. So, ayun, karoon ka na ng butas, Yan. So, pwede ka mamili ng design mo ng stairs. Depende yan dito or depende sa na-download mo. Ito ring railings, pwede mo ring palitan yan. Dito meron ding options yan. Pwede ka rin mag-download ng rail sa gusto mong style or design. So, ganito lang pagpili. Yan. So, what if kung meron tayong wall dito, tapos gusto natin itong rail na to is bumangga lang dun sa wall. So, ang ginagawa namin is delete lang namin yan. Wala namang bayad yun, Delete mo lang yan. Hindi naman magagalit si may-ari. So, ang gagawin natin dito is gawa tayo ng railing and then huwag ka nang gumamit ng pick lines. Itong line na lang talaga. So, gawa ka ng line dito. Then, okay. Tingnan natin ulit sa 3D kung anong nangyayari kay railing. So, wala siya dun, Yan, wala. Kasi itong si railing, kailangan meron siyang host na kung saan siya didikit. Ganun din sa ramp. Pag meron kayong rampa, kailangan niya rin ng host para doon siya sumabay sa style or height ng ramp or stairs. So, gawin natin, pick lang natin host. Ayun. Palitan natin to. Yung pipe, So, maraming design ang mada-download sa online ng mga type ng mga railings. So, balik tayo sa ground floor. So, gawa tayo ng railing sa kabila.
Baka mahulog tayo. Dapat meron tayong protection dito. Then, pick host ulit. Yun. So, sigurado ako kumabit na yan. Sumabay na yan doon. Yan. Yan, di ba? So, meron na kayong stairs ngayon. So, yan. Makikita ninyo ang properties niya, no? 23, tapos yung height niya. So, pwede nyo rin i-adjust yan. Depende rito sa gusto ninyo. Pero hindi to pwedeng bumaba ng 23. Yan, no? Kasi pag binago nyo yan, lahat mag-e-error yan. Wag na. Baka masira lang ang buhay mo. Huwag mong subukan. So, ito. Meron ka ng stairs. So, sa stairs naman, what if kung meron kang gustong design ng stairs na parang yung, lalo na yung sa mga villa, may mga pa-arko-arko. So, meron akong ginawa dito. Kung mapapansin nyo, ito 2D lang to, no? 2D lang yan. So, dagdagan natin to. 23 yata kailangan, eh. So, modify. Trim lang natin. TR. Ay, sorry. Dapat ito. Pabanggain lang natin dito. Yan. So, meron lang akong ginawang 2D dito. Pwede rin kayong gumawa ng gusto ninyong design. So, lagyan natin ng stairs. Balik tayo ulit sa architecture and then stairs. So, ngayon, ang gagamitin natin is sketch. Hindi natin pwedeng gamitin tong ibang mga types ng stairs. So, sketch tayo. So, sa proseso nito, ang unang-unang gagawin ninyo is si boundaries. So, click tayo kasi itong design na to, itong arco na to, mahirap yan gawin mo pang manual. Mas maganda pa yung gamitin yung pick lines. No? Yun. So, border. Yun, may dalaw na tayong border. No? Yan. Tapos, may option kagad tayo. Yung makikita mo, meron siyang riser na 23. Ito daw pwede nating gamitin na riser. So, dun sa riser, yan, click natin. Si pick lines natin, si pick lines ulit. Ano? Basa ko pickles eh. Pick lines. Yan, tapos click lang natin 'to. Titignan niyo pag click niyo 'yan. Tignan niyo dito kung yung number is nag-adjust kasi kung hindi nag-adjust, magkaka-error tayo niyan. No? So click lang natin 'to. Click natin. Isa-isahin natin 'to. So nagbabawas 'yan, no? Yung remaining kung ilan na lang. Yan. Yun. So, 0 na. Sorry. Kasi itong si border, kailangan hindi siya lumalagpas. Dapat buo siya, sarado, no? Yan, sarado. Yan. Tingnan natin. Meron pa rin problema. Tingnan natin kung anong problema. Si monolithic daw. So, hindi pwedeng gamitin si monolithic. Gawa tayo ulit. Wala namang problema eh. Dito tayo. So, sketch. Boundary. Bilisan ko na lang. Same processor ng kanina. Tapos si riser. Pick lines. So, sa type ng stairs na yun, ayaw niyang gumawa dun mo. Ano? Dito muna siya. Tapos ito. Ito TR natin to. Yun. Meron lang stairs. So, pwede natin baliktarin to. Kasi dito siya magsisimula. Gusto natin dito magsimula sa kabila. Click na lang natin to. Click lang natin. Yan. Tapos ito, click natin itong arrow. Yun. Diba? Mababaliktad na. Yung arrow lang pindutin ninyo sa gusto nyong starting point. Kung saan ba, sa taas o sa baba, left and right. Ito lang i-click ninyo. So, tignan natin siya sa 3D. Yun. Yun, meron ka ng stairs. Diba? Sa gusto mo. Tingnan natin, palitan nga natin to.
Precast. So hindi siya pwede sa precast. Hindi pwedeng gamitin yung precast. Hindi siya naka-design sa ganitong sketch na design. So dito lang tayo sa assembled stairs. Industrial nga, tingnan natin. So siya pwede. So dito sa monolithic or sa precast hindi siya pwede, no, ayaw niya. So kasi yung stairs na yun, naka-design lang sa ganito, standard na stairs. So ngayon meron na kayong disenyo na stairs. So ngayon, ito gamit tayo ng section box, no, para makita natin. Medyo disturbo tong floor na to. Yan. Tuloy pa natin. Ayan. So kitang-kita na, sisters. So ngayon, what if gusto ninyong magkaroon ng finishes? Parang tiling. So simple lang gagawin ninyo. Dito, sisters, gagawin ninyo is click nyo sa edit type. Gagawin natin duplicate kasi hindi natin pwedeng gamitin tong stairs na to kung hindi tayo magduduplicate. Baka kasi merong gumamit na iba, tapos pag hindi ka nag-duplicate, kinopy mo lang ito, in-edit mo, abay magagalit yun yung isang kasama mo na bakit ginamit yung stairs niya or in-adjust mo yung stairs na wala man lang pasabi. So mas mainam ng safe, always duplicate, no? So gawin natin precast 2, okay na yan sa ganyang pangalan. Precast 2 muna. So ang gagawin natin is maglalagay tayo ng finishes. So dito sa construction, ayan, yan, click natin dito. Meron dito, ito yung mga type na gusto nating magkaroon. Pwede nating i-click si thread at saka si riser. Dito naman, kailangan mo rin i-duplicate to kasi itong parameters nito ng properties na to, ginagamit din sa ibang stairs. So duplicate lang tayo. Tapos ang gagawin natin is mag-rename tayo stair finish. Okay. So dito, check mo lang tong thread at saka si riser. So, sa thickness, palitan natin tong thickness kasi napakalaki. Ito yung thickness nung dun sa thread na tiling. So gumamit lang tayo ng 25. Tapos itong si thickness naman ni risers, medyo okay na to. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng materials, dito mamimili tayo, itong click mo lang yan. So dito meron tayong mga materials. So kung meron kang materials na hinahanap, hindi mo makita dito, try mo dito sa home, tapos meron siyang AEC, double click mo lang to. So meron tong additional na mga materials na maaari mong gamitin, So gagamitan natin ng walnut. Pag click mo to, itong nagustuhan mong materials, click mo na lang to, i-add mo dun sa project materials mo. So pasok mo dun, so okay na to. Huwag mo na lang galawin to dito. Saka na lang pag meron ka nang alam sa mga materials, pag yung mga appearance, ganun, saka na lang mo itong pakialaman. Yan, click natin. Okay. Tapos, si riser din. Si material din ang gagamitin natin. Si walnut din. Yan. So, okay na. Silipin natin. Yun. So, palitan natin itong dito ang course. Fine. Ito sa baba. Fine. Tapos, punta tayo sa realistic. Yan. Diba? So, click na natin. So, si precast 2 ginamit natin. Kasi, si precast, yung una, yun yung walang material, walang finishes. So, at least safe ka kung gumawa ka nag-duplicate ka ng isa pang stairs. At least, sa'yo lang to. Yan, So, balikan natin lagay tayo ng nosing, Wala siya, Patay. Pinoy na Pinoy. Yun.
So, sa nose, balik tayo dito. Sorry, hindi. Dito, sa extension. Nose thickness. Dito. Yan, sa nosing. No. Click mo lang yung 25 or 5 lang. Yan. Yan. Nagkaroon na tayo dito, no? Meron na tayong stairs. So, what if, kasi sa mga malalaking na to, projects, usually, gumagawa yung art models, is ito lang finishes. Wala tong slab na to kasi ito, ang gumagawa nito usually is yung structural engineer. So, yung art models is dun lang siya mag-a-attach. So, ang ginagawa namin is ino-off namin to. So, ang gagawin natin is magkikreate tayo ng bagong stairs. Yan. Tapos, duplicate tayo ulit. 3, okay na yan. So, dito, sa landing, pwede natin palitan to. Duplicate natin. Okay lang yan, landing. Tapos gawin natin 5 lang. Okay lang yan. Diba? Tapos dito naman, palitan din natin si landing thickness, no? Yan, ito na to. Tapos dito, palitan naman natin si yung stringer na thickness. So, duplicate tayo ulit. Duplicate tayo, no? Para hindi natin magalaw yung style na to. So, duplicate tayo. Gagawin natin is, gawin natin 0. Tapos, huwag tayong gumamit ng smooth. Kasi pag smooth, dito lang siya sasabay sa baba ng itong riser tsaka thread. So, gawin natin is step para sumabay siya doon sa design ng stairs mismo. Yung slab na yun. Yun. Diba? Ito naman, pwede naman natin ayusin to sa mga kalan to. So, ganun lang. Ganun lang ang paggawa ng stairs finishes. So, yun lang muna ang pag-aaralan natin, ano, tungkol sa stairs. At least mayroon na kayong finishes na so, kayo nang bahala dito sa finishes kung gusto nyong tiling o yung may design, kayong bahala dun. Sundin nyo lang yung proseso na yon na ginawa ko. Okay? Thank you very much for today sa lesson natin tungkol sa stairs.